Good day sa inyo, netizens. Samahan nyo ako ngayong araw kasi may bagong bukas na Rev Zone dito sa Santa Rosa. Makakita na naman tayo ng mga bagong Yamaha na pwede nyo i-eye ngayon 2025. Tingnan natin kung ano yung mga unit doon. At yung inaabangan nila na NMAX Turbo or Aerox Turbo, may ganun na nga ba? Bitin natin. Tara, samahan nyo ako. So may bagong bukas na Rev Zone dito sa Santa Rosa, Laguna, netizens. Nandito na tayo ngayon. Sobrang lapit lang pala nito sa may kasunod lang ng Shell sa Makablink. Ito yung bago sa atensyon kung may sariling spot yung PG1 nila. Oh. Kita nyo may mga sando. Kasi ang market talaga nila dito, pang off-road, pwede mo pang camping, pwede mo dalhin kahit saan. So small displacement lang pero talaga may pagsabayan. So ang SRP nito ngayon ay 97,950 pesos. Kung gusto mo naman ng installment, down payment ka lang ng 7,502. Then monthly ka for 3 years ng 5,253. Pwede mo pa itong formahan. Makikita nyo mamaya yung formado na. So tingnan natin magkano na ba Aerox ngayon. Yung inaabangan ninyo na NMAX Turbo tsaka Aerox Turbo. Tingnan natin kung meron na dito. So ito na Aerox ngayon na basic version. Non-ABS pa to 124,550 na pala ang SRP nito ngayon. Pero hindi pa to yung turbo, netizens. Lalaman nyo naman yan kasi ako magre-review yan. Once na nare-review natin yan, for sure nasa lupa na ng Pilipinas yan at available na sa kasa. For now, ito yung Aerox na available sa atin, yung basic non-ABS. Kung gusto mo itong kunin ng installment, down payment ka lang ng 9,497 pesos. And then magmamonthly ka for 36 months ng 6,650. So ito naman yung NMAX natin. Yun nga, sabi ko sa inyo, hindi pa ito yung NMAX Turbo, pero NMAX is NMAX. Meron tayo nito, NMAX before, user tayo, talagang wala akong masabi. Especially ngayon na meron na siyang traction control at saka meron din siyang Yamaha Motorcycle Connect. Mas advanced na yung feature niya compared dun sa NMAX na nakuha natin. Ngayon, tingnan naman natin yung Aerox na ABS. Nagulat ako sa presyo nito, ABS na Aerox. Tingnan natin, tara. For the Aerox ABS, actually, 147,550 na pala SRP nito. Hindi ito yung naabutan ko noon na Aerox. Parang mas mura siya no? Parang nasa around 120 something lang yung naabutan ko nung mga una-una pa nating vlog sa kanya. Pero ito isang to, ang ganda na rin kasi ng mga design na lumalabas sa bago no? Tingnan mo naman yung pagka-white nyo. Parang pag nasisinaga ng araw, may iba siyang color palette na nare-reveal no? Ganda. Malinis lang, pero napaka-elegante ng kanyang kulay. Ngayon, kung gusto mo ng installment nito, 11,222 lang. Yung ida-down payment mo, magmamonthly ka na for 36 months ng 7,858. At yung isa sa mga sinasabi ko, may re-recommend ko kapag ka sa mga lady riders or sa mga newbie riders pa lang, yung Yamaha Mio Gear. So, ito ngayon ay merong SRP na 80,950. Kung installment naman, 4,151 yung down payment. Monthly ka for 3 years ng 4,478. Meron ka ng Mio Gear. No? Napakaliksi nito. Iba na yung configuration ng mga 125cc ngayon ng Yamaha. Speaking of which, ay isa sa mga nagulat ako nung na-drive ko sa Siargao, itong Fazio nila. Ngayon, ang Fazio ay meron ng SRP na 95,450. Kung installment, down payment ka ng 7,314 and then monthly ka for 3 years ng 5,122. Mukha lang siyang ganyan. Kasi akala ko dati ito puro pa-cute lang, aesthetic lang. Kaya ito yung inarkil ako sa Siargao para aesthetic sa mga pictures. Pero hindi ko akalain na sobrang powerful din pala ng kaya i-perform na itong motorsiklo na to, netizens. So, it's a must try. Siguro yung suspension lang yung points for improvement ko sa kanya, pero more than that, nagulat ako sa power output nito. Hindi ko gusto mo naman ng 125cc, pero gusto mo na medyo tatapat sa specifications na iba pang 125cc at medyo may konting size. Let's say malapad ka. Yung Gravis. Mio pa rin, pero Gravis. 94,450 na ang SRP nito. Siya yung medyo mas mura pa siya kung tutusin sa Fazio, pero mas mahal compared dun sa Mio Gear. Kung gusto mo naman ng installment, 7,239 lang ang down payment nito, may uuwi mo na. Then monthly ka for 36 months ng 5,069. Alright? Malapit na tayo sa exciting na part kasi last na Mio na to. Ito yung Mio M3. Tapos check natin yung mga big bike. So ang M3, kung gusto mo pa rin ng M3, subok na to. 79,450 na ngayon ng M3. And then kung gusto mo ng installment, 4,076 yung down payment. Mamonthly ka for 36 months ng 4,397. Ito yan, M3. Ganda nito. Classic to OG. So ito yung isa sa mga ina-eye ko. Yung tinatawag natin na TechMax. So isa ito sa may re-recommend ko kung naghahanap ng gas and go lang na big bike. Tapos meron tayong tropa, si scooter siya. Nire-recommend ko rin to Actually, pwede din siya sa kahit ko. Kailangan ko lang ng konting practice pa sa big bike. Gaya ngayon, bumili ako ng Maxi Scoot. So looking forward ako maybe soon, TechMax naman. Kasi nakita natin yung idol natin si John Prats. I think si John Prats ay nasa around 5'5". So 5'4" ako. Kaya din pala to ng mga short riders. So itong TechMax ngayon, ang SRP pala nito, 860,600. So medyo makati-kati na to. Pero worth it naman. Kumbaga pwede mo na rin pang end bike pang duluhan or pang last bike na kumbaga. Kung hindi ka mahilig sa mga manual transmission gaya ng mga GS, pwede kang mag TechMax. Which is, TechMax na to ay pwede mo ding kunin ng installment. 215,405 lang ang down payment. Then magmamonthly ka for 36 months ng 29,100
132. Actually, itong MT-09, MT-07, nagulat ako. Sa Idol Moto, alam ko MT-09 yung sa kanya. So, pwede din pala to. Mas maliit pa sa akin sa Idol Moto, pero na-drive niya to. I think pinalower yung link niya. At itong MT-09, yung kay Idol Moto, pero kung gusto mo ng presyo, mahal na rin pala to, ha. Parang kapresyo, hindi, mas mura siya sa Techmax, actually. 860,600 yun. Ito naman, 800,600 pesos. Gusto mo ng installment, 200,405 pesos yung kanyang down payment, then magpa-monthly ka for 36 months na 27,104 pesos. Kung gusto mong MT, Master of Torque, ito talaga yan. Gusto mo ng torque talaga, tumatalon. Relax pa din sa long ride kasi naka-upright sitting position ka. Naked bike kasi. So, pwede, ito yung piliin mo. Actually, mas parang modern or updated yung look ng MT-07. So, sa MT-07, 500,600 naman yung SRP niyan. Kung gusto mo naman ng installment, magda-down payment ka lang ng 125,405 and then 16,960 yung magiging monthly mo for 36 months. Ayan, no? Pogi ng mukha niya, no? Dark Side of Japan. Ganda. Actually, meron pa doon. So, ito naman yung Tenere 700. Di ko alam kung si Gerald Anderson ba or si Jake Cuenca yung kumuha nito doon sa Drama Club na Moto Club, no? So, nagra-race na rin kasi sila. Tenere 700. Ito naman, ang SRP nito is 700,600 pesos. Gusto mo ng installment, magda-down payment ka ng 175,405 pesos. And then for 3 years, babayaran mo siya ng 23,723 pesos. So, ito medyo para sa mga matatangkad. At the same time, gusto ng adventure. Pwede kang mag-Philippine loop gamit to. Kita nyo naman, laki ng gulong, oh. Ang taas ng suspension, inverted telescopic fork, tapos naka-Rayos rim na tubeless yung gulong niya. So, pwede talaga pang malayan. Philippine loop or gusto mo na adventure camping, ito yung motorsiklo na para sa'yo. Pero kung gusto mo lang ng maliit lang, ito ka. Dito ka na sa PG1. Ayan. Para sa atin yan, small version. Pwedeng adventure pero maliitan lang. Ayan. Pag small displacement, syempre, mas matipid sa gasolina. Yun yung pinaka-advantage niya. Tsaka mas mura, mas kaya. So, formahan mo lang, kagaya nito, may mga grills, good to go na. So, visit nyo lang yan, Edisys, dito sa Rev Zone, Santa Rosa. Nandito lang siya along the highway. Kasunod lang ng Shell Macabling. Ito na siya. Makikita nyo na agad. So, napakadali lang niyang bisitahin. Along the highway lang siya. Gusto nyo nagbabalak yung kumuha ng motor, big bike man yan, or small displacement, ay dito na kayo pumunta. Anong mga motor dito ang gusto nyo i-review natin next vlog, Edisys? Comment nyo naman sa ibaba. Anong mga nagustuhan nyo sa kanya or nag-aaya ba kayo na kumuha ng isa sa mga motor dyan? Comment nyo sa baba para mabigyan natin ng full review next time. Kung nagustuhan mo ito, Edisys, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.